Coven Harit matchup, they might go back to Irito or the Granger para kay Yeah. Savero. Ranger feeling ko. Definitely Savero has had a lot of highlights There you go. in either of these heroes. And yep, that's gonna be the pick. 50% win rate. Oh yeah, not bad. Very classic matchup, honestly, Classic. sa ating gold lane. Kahit ba nagkaroon na ng nerfs sa dalawang hero na ito, Granger at Harit pa rin ang magkikita. And once again, it's CFU Gaming na ang nakakalamang sa pangalawang match natin ng araw na ito. Isang panalo na lang ang kailangan ng Cambodia to complete the shocker of this afternoon. Kung matatalo nila ang Onyx Indonesia, huwag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa Land of Dawn. Casters, kayo na muna. Maraming salamat sa ating mga panelists at nakita na nga natin ang dominating game number 1 mula sa CFU Gaming from Cambodia. Ang katanungan na lang dyan ay makakabawi ba ang Indonesian Pride na Onyx sa pangunguna ng kanilang Sky King na si Kyrie. Ako hanggang ngayon, shock pa rin ako sa mga naganap eh. Oo, lalo ngayon may mga mounted shocker din tayong pwedeng makita. Pero so far, I do agree na even yung audience natin, online man or live, na parang nabigla. Kasi that was well-engineered, kumbaga, yung draft itself for Game 1. Pero for Game number 2, in my opinion, mas nakikita natin yung mobile legends niya na prowess para dito sa Onyx Indonesia. We're talking about the adjustment nga dito and I love na hawak ngayon ni Savero yung hero na mas magiging komportable siya. Oo. And aside from that, for CFU Gaming, medyo may question mark nga, di ba? Kasi nga, they prioritize a different hero yung Kalea. Which is kung ikaw yung nasa side ng CFU Gaming, parang gusto mo ilimit na lang sana yung YSS. Oo. Feeling ko kasi nabanggit na kanina to sa ng ating mga panelists na yung comfortability kasi sa hero sobrang laking factor nun. No? Pero ngayon, mamaya natin pag-usapan yan kasi may konting sa alubungan dito sa may bandang gitna. Pero going back dun sa may bandang itaas, si Sing at si Savero, kanina nababanggit mo kasi Mobile Legends. Ayan, bang-bang naman ngayon. Si Savero ay nakikipagbarilan. Pero sa kabilang panig, first blood ay nakuha na ng Onyx ID. Kaya dapat talaga dito mabilis yung mata mo eh. Sabi ng Onyx Indonesia, sa ngayon, oo, yung una naming game struggling kami. Pero kailangan kasi natin makita ulit yung persona nila na early pa lang. Nakakakuha na sila ng number, sila yung nagsiset ng tempo na hindi natin nakita ever, di ba? 4-man rotation top lane. Ayan na, hindi natamay kita ni Savero pero napafigure din. Kaya lang nandun yung apat ng miyembro from Onyx Indonesia para kunin yung ikalawang kill sa kanilang bulsa. Ngayon si Detective ay may pag-agaw din na ginagawa para kahit papano ay mapaliit yung kalamangan at mapaliit din yung tsansa ni Kyrie na makahabol at makalamang dito. Pero yun yung kailangan niyang gawin as detective eh, mag-imbestiga. Ayan. Kailangan niya mangalap ng impormasyon. Pero ngayon, marami-raming resources na gamit. Ultimate is exhausted. Boxing jumping in. Final slash doon habang si Detective ay nakuha na rin ng kill. Si Lutfi naman ngayon na nagiging target ng tatlong miyembro mula sa CFU Gaming. Pero buhay pa rin! Napakakunat naman! Kaya lang apat na miyembro yun from CFU. Instant 2 kills kaagad para sa kanila. Nakahabol na sila dun sa early 0-2 for Onyx Indonesia. Not only that, a big turtle for CFU Gaming na gusto mo kapag naka-utility jungler ka, bigyan siya ng malaking spasyo, bigyan siya ng chance na mag-shine through as well. Pero bandang tasing, chasing Savero. Pero mukhang hindi rin naman kakagat sa patibong si Savero na, an example force, pwede ako lumalim. Looking at our STC instant replay, malaking factor din dito. Yung naging jump din ni Boxy, nag-antay siya na mag-pull through agad dito sa Vengeance Plus, yung mga Infernal Pursuit ni Lutfi. Oo, makunat siya. But remember, kailangan lang naman ng sapat na spasyo doon para makapag-strike through dito yung Empress natin na si OP. Oo, well, nakita naman natin na nag-effort din naman itong si Lutfi na makakuha. But unfortunately, bumalik si Detective tinont niya itong si Lutfi para hindi maabot itong si OP. At doon natin makikita na focus ang CFU Gaming na protektahan ng isa't isa. Ngayon naman, sa may bandang ibaba, Wadu and Lutfi ay nagkakasalubungan. Sa pero available na, by the way, yung kanyang Hunter Strike. So, Sky Piercer na lang ang aantayin ni Savero next. Bibilang na lang tayo ng mga ilang segundo. Sabihin natin most as the siguro minute. mga 2 to 3 minutes ka lang. 2 to 3 minutes para dito sa Onyx Indonesia na mag-activate agad si Savero. But talking about Savero, yung kanyang katapat naman ni si Sing, yun naman yung pwedeng maging foolproof na safe plan para dito sa CFU Gaming na apat pa nga lang sila, nakakapalag na sila sa Onyx Indonesia. What more kapag ka nakapag-snowball yung Harit, as long as hindi nadadalawan, hindi natatantosan ni Savero,
all is safe para dito sa CFU Gaming, di ba? May backup plan sila kumbaga. Habang sa Onyx Indonesia naman, mas nakikita natin yung execution. In paper, powerful talaga yung layers dito for them. Pero ang nagiging problema, as you mentioned, minsan may mga call sila na nag-overstay, nag-overextend. Solo si Sabero, aatras ng konti. Ayun, nagamit din ng Purify, sakto. Tinatimingan talaga ni Sabero kung kailan siya bibit-bitin Pero ngayon, sa may bandang ibaba naman, may nagaganap din ng konting komosyon. Loot PK Boy plus Wadu dito sa may ibaba. Ayun, Pagong ay pabuhay na rin at sisimula na ata to pero nagsisimula na rin ang bakbakan dito sa may bandang itaas. Habang yung Crimson Beacon sa may binabaran din ng mga lantern na Purify na gamit. Ginamit at nabitawan na rin yung Fury of the Phoenix doon. Pero hindi pa pala tapos ang bakbakan kasi sa may Pagong ay may nagaganap din habang si Kyrie nakuha na with the retribution. Itong Pagong na ito, Wadu naman ngayon ang tinatarget at itong miyembro mula sa Onyx Indonesia. At si OP ay makakaalpas din. Pero magta-transition ata sila sa gitna. Okay, ito yung Onyx Indonesia na kilala nga natin na mas control, mas disiplinado. Pero for CFU Gaming, medyo nalito rin sila kasi sa top lane, di ba? Nagulat sila nandun si Sans, nag-activate na ng ultimate. And as long as Sans is doing his job na somehow mag-deny, kung hindi man sobrang damage pa-impact yung ma-deliver niya with the Lantern Flare, as long as ipit nila si Sing kasi sabi ko nga ito yung backup plan. Ito yung pagdagdag damage. At kung wala yung dagdag damage, kakayanin ng Onyx Indonesia dito agad. Sila Detective alone. Di ba mapatay? Pero kahit papano mag-match up. 1-1 onto the turtle score. Looking at the goal difference, nandito sa momentum ni Kyrie. Siya yung may lamang. Pero ngayong momentum, walang mahahatak si Boxy. Ayan na, naku, naipit din siya doon. And si Sabero ay nakuha na ng kill. Ngayon naman si OP mag-inex. Pero napatalon na rin with that flicker. Bitaw din ng kanyang Fury of the Phoenix. Wala silang nahira doon. Pero ang maganda dito, hawak na ng Onyx yung momentum at yung 2,000 pagdating sa economy. Hindi nila pinapakawalan yung lead. Mas maganda yung chase and control na meron sila. At you mentioned, kinagaantay na lang si Savero nga na Sky Piercer na ngayon ay nabuo na nga lang din. So the next skills will add up to the stacks and damage na nga lang din ni Savero plus the glowing one gear for Sans. Meanwhile, diniscuss natin yung jungle to jungle comparison. Versus sa damage, of course, mas impactful yung madideliver dito ng Eason Shen na ni Kyrie. But remember, ang kailangan lang naman kasi gawin ni Detective is maging innate tank or maging frontliner, bigyan ng specialist Sing. Pero paano nila masasama si Sing sa mga teamfight kung dinadalawan, sinasaraduhan ng gate, lahat ng pwedeng gawin, ginagawa nila. At ngayon, last turtle up for grabs, maagap dito, mga members ng Onyx Indonesia. Nakaabang pa rin si Detective. At mukhang pwede maging 5-on-5 yung flash dito. Oo nga, naku, tumama yung Dark Wave habang si Sing sa may bandang likod ay masyadong malayo pero magkakaibita, nagamit si Fury of the Phoenix. Napaalam na kagad si Bucky Boy. Ngayon si Kyrie magwawagi doon sa Pagong. Habang yung Tot ay nandun, Detective na bitawan yung kanyang Appraises Rat at mamamaalam ba si Ludwig? Hindi na pakunat! Makakapatay pa ata siya ng isa doon pero hindi na nga magaganap. Nakakuha din si Kyrie pero denied na ni Wadu doon para lang mapigilan yung pagsalubong doon sa Sky King at maaari pa nilang targetin yung Torres sa taas. Pwede! So that's 4 man na naistorbo ng CFU Gaming. Sabihin man natin na abot doon si Sing after gold laner. But remember, sabi ko nga kailangan niyang makasama lamang. At yung damage niya yung sasapat at yung iba sisimot na nga lang din. Yes, Kyrie had the upper hand doon sa Turtle. Kaso nga lang, nalulugi sila dito sa overall team fight kasi nga pagpupukod-pukod sila. Hindi mo gusto yun kung ikaw ang Onyx Indonesia. Pero balikan natin dito sa ating STC replay, yung ganong klase ng mga calls for CFU Gaming is maganda. Maganda yung risk at maganda yung naging reward for them. Oo, grabe din yung mechanics ng CFU Gaming dito. No? And ang hindi magamit ng Onyx Indonesia, yung vision na nabibigay niya. Alam mo, kung titingnan natin at pag-uusapan, di ba yung mga detective kasi medyo tahimik yan. Oo. So, pagka meron kang mountain shocker, nakikita mo kung saan papunta yung mga detective. So, hindi sila nagiging masyadong, yung detective hindi nagiging sneaky, di ba? Oo. Kumbaga, may whistleblower dito. May whistleblower na Sabi niya, nahuhuli yung detective. Sinasabi, may nag-iimbestiga eh. So, nagkakaroon ng prevention dito ang Onyx Indo. So, on most parts, nakikita natin na tumatabla. Nakakahabol, hindi na hawak ng Onyx Indonesia huge lead in terms of gold. Pantay halos, nakukuha yung mga tanky na items, especially with the brute force now para kay Detective. Just so makasurvive, ma-deliver nila
seeing yung needed damage para maka-close off nga ng kills dito sa Onyx. But the problem ngayon nga, katulad na sinasabi natin, is pareho silang nagiging messy sa chase down sila. Ngayon, big objective, Lord upper grabs. Mauuna dito sila, Detective. Magandang vision, magandang aggression para sa Onyx. Uy, nakatakas dito si Sansa habang nagamit yung beacon. Ngayon, maglalapag na ba ng Zaman Force? Hindi pa nga muna. Dahil ang Onyx Indonesia ay tinatansya din kung ano Conceal. ang kanilang magiging posisyon dito. Ang goal lamang ni Boxy ay bugawin! Pero namaalam na kagad si Sans. Ngayon 4v5 magiging laban. Isigurado na dive na rin. Makakakuha ba sila dito ng kill? Yes, sir. Sabero ay nakapitas na rin ng isa habang ang babab ng buhay ni OP. Pero buhay pa rin siya doon sa naging proseso. Habang flicker na gamit din ni Lutfi at mamamaalam siya sa kamay ni OP. Pero sabi ni Kyrie, ito na ata panahon para sa clean up. Andun yung mga pana pero hindi sapat. Pero flicker na gamit din ni Gabriel. Buhay pa si Boxy. Sabay lamang ng Zaman Force. Zing, ladies and gentlemen, nabuhay pa. 4 members from CFU ay pwede pang dumiretso doon sa Lord. Pero re-respeto sila sa kakayahan ni Sans, Kyrie at Isabero. Oh my gosh, a 3-4-1. Si Sing, di lang siya basta kumanta, nag-dance around pa dito sa Onyx Indonesia. And so far, yung pagsasayaw nila nasa tempo, nasa tugtog nila ngayon. Nasa magandang placement ulit yung CFU Gaming. Kaso for Onyx Indonesia, nakikita natin yung struggle kasi si Sabero hindi siya makadikit. Maganda yung pagde-deny, maganda yung pagpupush sa kanya doon ni OP earlier. Kung kaya, yung damage ng Onyx Indonesia, kahit magmumukhang sila yung may lamang dahil sa crowd controls, eh hindi naman nila napapatay agad. Okay, final shot sa gamit at hindi yata makakapindot. Si Kiboy ay namaalam na kagad pero sa ato inakap. Wala yung mamaalam Ayan na! din. Luffy nagtatatalo na. Detective, pupuntahan si Sabero sa may bandalikod. Sing ay nakakuha na ng kill. Ang bawa ng buhay ni Sabero dito. Ngayon naman ay nagamit yung beacon. Ibababad kay Detective. Mamamaalam siya sa kamay ni Sabero. Pero 3v3 ang magiging laban. Walang jungler ang CFU Gaming. Habang buhay pa rin si Sans. Kaya lang nagamit niya yung ganyang purify. Mabubuhay ba? Nabitbit ni Sans doon sa katuluduluwang segundo. At mauubos ang Cambodian Pride ng CFU Gaming. A wipeout para sa Onyx Indonesia. And that is how they do it. Let Sabero play. Let Sabero deliver those much needed bullets. And that was it. Si Kyrie ngayon, hindi na naipit ang alang pakpak. Ayun o. Malaya na sila sa mapa. And looking at our STC replay, sobrang gana na si Sans doon sa may bandang gilid. Maingat, but at the same time, lahat ng pwedeng ibilibag, lahat ng pwedeng ilapit, hinahain niya kay Sabero. Sobrang nurtured dito yung gold lane ng Onyx. Grabe yung micro na ginawa doon ni Sabero eh. And ito yung moment na akala natin mamamaalam na si Sans. Pero doon sa kaduluduluhan na yon ay umabot at kumagat yung passive nung Lanterns player at nabitbit yung tamang tao na mailalagay doon sa kanila. At ngayon, lamang sila in terms of kill score, in terms of gold lead, at in terms of map control dahil nasa kanila yung Lord at nasa gitna ito at nagmamarcha. Okay, yun yung pinakakailangan na clutch play ng Onyx. And now that they have the advantage, masaasahan natin ngayon yung confidence. And looking at Savero's Skypiercer, 47 stacks na po by the way. And counting pa yan kasi ngayon approaching the base of CFU Gaming kasabay ng Lord. Maganda yung wave control, maganda yung pwede nila maging counter-attack pag may lumalim. Pwede mag-punish ang Onyx. Pero instead, focus sila muna nila yung discipline. Hahabol ba? CFU may aabutan ba? Okay, Red 3 nagamit. Sino bibitbitin? Nagamit yung Purify mula dito kay Sans. Flicker naman ang paisasagot dito ni Boxy. Ngayon, nakita na rin ng mga miyembro ng Onyx Indonesia with that, the Fear of the Phoenix. Habang si Luffy, naku, dinala doon sa may tore. Sobrang sakto nun. At Luffy mamamaalang 4v5 ang magiging laban. Atras muna si Kiboy at ang buong kupunan ng Onyx Indonesia. Mahaba pa naman yung malaking objektiba. Pero ang ganda na naging play na yun, isinama sa base. Alam ko wala namang karayom dito pero lumulusot siya sa butas ng karayom dun sa play na yun. Imagine, hindi tayo sapat sa ngayon. Pero wag kayong malungkot, may turret naman sa may bandang baba. And with that, grabe yung improvise na attack doon ng CFU Gaming. Looking at the in-game equipment, of course, naka-Silverbird plus sa Rose Gold meter dito sa Vero.
So, gusto niya talaga na mas tumagal, mas magkaroon siya ng chance for survivability versus onto what CFU Gaming, natanggap nila, sige si Sabero, hirap talaga huliin yan. Oo. Si Sansa, ang hirap huliin yan. Sige, kung sinong humarap, bigyan natin unti-unti, but take notice sa kailangan, medyo malapit tayo sa mga pwedeng tumulong sa atin, katulad ng Torre nga, para sa CFU Gaming. Diba? At least gamit nila yung mga resources na nasa paligid nila. And yun yung maganda, no, para dito sa CFU Gaming. Pero again, Onyx Indonesia, masasabi ko na kahit pa paano ay kontrolado pa rin nila. At ang pinaka-importante dito, hindi pa rin nabubutas yung gitna. At Pero- sikip pa rin ang mapa ng CFU. At ang hirap nun, di ba? Ang hirap kumilos. Oo. Kumbaga. Pero sa ngayon, yung kilos ay nandito sa Onyx Indonesia kasi nga mas kailangan nilang malikot. Mas kailangan nilang maghanap. Sa paghahanap nila, makakasalubong sila detective. Lalim ni Detective dito, pero nagamit din yung Fear of the Phoenix. Malalim na ata dito ang CFU Gaming na maalam si Detective. Same with Wado, naku, sila naman na isama. OP, may na-kill. At may ipit din ata dito yung dalawang miyembro mula sa CFU. Ito na yung mechanics mula sa Onyx Indonesia. Boxy atras. Ngayon, available na rin yung lantern para dito kay OP. Pero napuruhan din ang Onyx ng dalawa doon, ha? Oo, 3 para sa 2. Sinabi ko nga tanggap na nila. San Severo mahirap. So doon Oo. tayo sa humaharap. Na-check agad ng CFU Gaming. Pero ang problema, oo, may napapatay ka. Pero naiiwan yung main damage dealers. Yun lang. Napapabayaan nyo na makuha nila yung mga big objectives mabilisan. And looking back sa ating SCC replay, maganda yung idea dito na Sing. Kaso nga lang medyo naipit sa sitwasyon yung iba kasi nga may katulong din na Torre dito. Masikip yung mapa, so hindi advantageous para sa CFU Gaming kapag nagka-clash sila sa mid lane. Ang malupit doon pag vengeance dito ni Wado, siya Ayun naman pa. yung sinama. Kung kanina si Detective ang nagsama dito kay Lutfi, kumbaga Wado. parehas may shuttle to eh. Sabi ko, alas 7 na po, kailangan nang umuwi. Cut off Sa mga na po. hotel, cut off na. Eh nangyari, doon na yung shuttle, pre, sinundo. Tinawag na eh. Walang ano eh, walang sut-sut yung tinawag sa pangalan. Okay. Pero ngayon, yung Lord ang hahatid nga ba ng kailangan na dami siyang Onyx Indonesia para finally mabasag yung mid lane threat dito ng CFU Gaming. Goal-to-goal distribution, by the way, ay nakapabor talaga dito kay Sabero. Pero bagong lahat, tingnan natin kung kanino nga ba papabor itong pagkakataon na ito. Wala mang huli doon sila Wadu. Hindi tumama yung final slash pero wala naman din. Itong si Kiboy. Ngayon, Lord ay buhay pa rin. Mapapatay natin dito sa CFU Gaming. Lalaban pa si Kyrie. Naibagsak na rin ang precision shot. Buhay pa si Detective. Ang baba ng kanyang buhay. Pero si Ludwig nakibagsabay na rin. Si Wado na pabili na rin. Ay, meron pa rin siyang immortality dito. Pero andito na yung sayaw. Sing and dance now. Performance level para kay Sing. Pero mamamaalam din siya. Godlike na si Sabero. Unti-unti pinatutumba ang CFU. Detective and OP na lang ang natitira. Dalawa na Onyx members ang buhay dito. Parehas damage dealer to, ha? 2 sa 2. Ayan na. Dedepensa si Detective at si OP. Kaso nandito si Sabero. Gusto niya natapusin. May nakalusot dito na isang Carnival Minion. Medyo malayo yung katamon. Hindi pumasok doon sa vicinity ng Torre. Pwede sa lumungin ni Detective. Pero masakit yung damage mula sa CFU Gaming. Ngayon nagamit na yung Fear of the Phoenix. Ang baba ng boy dito ni Detective. At ang Onyx Indonesia ay maaari nang tapusin ito. At i-extend ang serye. Game number 2 ay mapupunta sa kanila.